God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y yumuko at manalangin. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito, Lord God, dahil kaninang madaling araw po ay napakalakas po ng ulan. At maaring na maging hadlang ito, Lord God, ng pagdalo ng mga kapatiran sa gawain. Ngunit salamat sa tamang oras, sa tamang panahon. Lord God, pinahinto mo ito, Lord God, upang kami po ay makasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na pinagkakalob mo sa amin upang maibalik po namin, Panginoon, sa iyo ang karampatan, Lord God, na bahagi po namin, Lord God, na reasonable service, sabi mo, Panginoon, na pwede namin ibalik sa iyo ang aming paglilingkod, Panginoon, sa umagang ito, na alam mo, puno ito, Lord God, ng sakripisyo, Panginoon. Hallelujah. Ang papunta lamang po dito ay isang sakripisyo na, Lord God. Kaya pagpalain mo po ang bawat kapatiran na nagsumikap, Panginoon, na pumunta rito upang ikaw ay makaniigan, Panginoon, sa umagang ito. Huwag mo po kaming biguin, Panginoon, sa umagang ito, mangusap ka pa po ayon sa pangangailangan ng aming mga kaluluwa. Habang ikaw po, Lord God, ay inintay po namin sa iyong muling pagdating at kami ay agawin mo at dalhin, Panginoon, dyan sa kinaroroonan mo, Panginoon, at makasama ka namin magpasawalang hanggan, Lord God. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa umagang ito. Ang aming kakulangan, Panginoon, ay punuhin mo. Kami po'y nauuhaw, Panginoon, sa umagang ito na mabiyayaan, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita. Lord God, open the windows of heaven, Lord God, and fill us. Fill our cup, Lord. Fill our cup. Hayaan mo, Diyos, ng bawat kaluluwa na narito sa umagang ito, masumpungan nila na sila ay sumasamba sa iyo, nagpapasalamat sa iyo, nagluluwalhati sa iyo dahil sa mga salita, dahil sa pagpapakilala mo sa kanila sa pamagitan ng iyong salita sa umagang ito. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, po ang aming samadalangin at lahat ng banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. At tulad ng sinabi ko, magpa-part 3 pa tayo doon sa fourth dimension. Pero this time, titignan po natin yung influence ng theophany. So, kunin natin yung scripture patungkol sa theophany. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 to 4. Yung linggo ay karang linggo, yung influence ng Holy Spirit, more tayo nag-concentrate, nag-focus, mga kapatid. This time, siguro more theophany. So, let us read. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. If so be that being clothed, we shall not be found naked. For we that are in this tabernacle do groan, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life. Panginoon, minsan pa kami humihiling sa iyo na himayin mo po ito, ang mga salitang aming binasa, sa paraan, Panginoon, na maunawaan po namin at matanggap po namin ang bawat dagda ng buhay na nakapaloob sa iyong salita. Maging isang pagpapala nawa ito sa aming lahat. Sa umagang ito, Lord God, aalis po kami sa lugar po na ito na malakas, pinatibay, at nagkaroon ng kagalakan sa puso. Alam po namin, Lord God, kami po ay kinakatagpo mo sa umagang ito. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po aming samadalangin, lahat ng banal muli, magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Narin na po tayong makaupo. Purihin ang Panginoon. Binabati ko kayo ng magandang umaga sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus. Nandun tayo sa fourth dimension at ang ating tinatalakay yung paglalakbay ng kaluluwa ng tao. Magmula, mga kapatid, sa first dimension hanggang sa seventh dimension. So may mga natalakay na tayo, nasa fourth dimension na tayo, at gumagamit din tayo ng metaphor
paghahalin tulad, mga kapatid, tulad ng binhi hanggang sa ito ay lumaki. Mga kapatid, nagkaroon ng mga dahon at nagkaroon ito ng kaparaanan para gumawa ito ng sarili niyang pagkain na dati, mga kapatid, ay nagdidepende ito sa kanyang nakaimbak na pagkain sa kanyang sarili. Nakita rin natin noong nakaraang linggo, mga kapatid, na doon sa fourth dimension, kung saan naroon na tayo, sa ibabaw nito ay nandoon ang Banal na Espiritu Santo, mga kapatid, gumagalaw. Doon siya nagpo-broadcast. Dinihan natin na may broadcasting na nangyayari. Pag-transmit ng information, mga kapatid, mula sa Banal na Espiritu Santo. At sa baba naman, mga kapatid, ng fourth dimension, ay nandun naman, mga kapatid, ang kapangyarihan ng kaaway ng Diyos at nagtatransmit din. At naglalabanan yung transmission na yon. Isang ginagamit nila, mga kapatid, na kumbaga parang kalsada. Patungo, mga kapatid, doon sa ating isip. At ang ating isip, sabi ni Brother Branham, ay sinapupunan ng ating espiritu, mga kapatid. So doon sa ating isipan, pag binatanim dyan na binhi, it's either binhi ng Diyos o binhi ng demonyo. Pag binhi ng Diyos yon, mga kapatid, ito ay lalaki, mga kapatid, ito ay magiging persona ni Kristo dahil si Kristo ang salita. So magiging kamukha mo si Kristo pag ito ay dumating na doon sa kapunuhan, mga kapatid. Pero kung ito ay binhi naman ng kaaway, magiging kamukha mo yung Diablo, mga kapatid. Naalala ko tuloy si Brother Kelly. Sana hindi ka kikilos na misungay. Pero tingnan mo, di ba, nung panahon na yun, ang kumikilos sa iyo, espiritu ng Diablo, tingnan mo. Di ba, talagang pinerswami pa yun yung Diablo. Puro yun ang Panginoon. Pero yun talaga ang mangyayari, mga kapatid. Because as we grow, mature, mga kapatid, in our Christian life, maraming nagbabago sa atin. Dati arrogante tayo, hindi tayo marunong umunawan ng ating kapwa. Mga kapatid, gusto natin mabilis na paraan. Gusto natin masolve agad. Hindi natin iniintindi yung damdamin ng iba. Hindi natin inuunawa saan siya nanggagaling. Yung tao na nagbibigay sa atin ng hindi magandang damdamin. Gusto natin masolve agad yung problema, mga kapatid. So, hindi na natin nagagawa ng manalangin. Ayusin mo po, Panginoon, yung aking damdamin. Ayusin mo po yung aking isipan. Huwag patawarin mo ako dahil nag-iisip ako ng ganito sa aking kapatid. Patawarin mo ako dahil hindi ko alam kung saan nagagaling ang aking kapatid, pero na-open ako doon sa kanyang ginagawa. Hindi natin nagagawa yun. Basta ang gusto natin, nasolve agad yung problema, lalo na tayo mga bata pa sa pananampalataya. Mananampalataya na tayo, pero nagagawa pa natin. Kagabi nga, nag-usap kami ng aking misis. Maraming sinasabi ng aking misis. Siguro nangyayari din sa inyo. Sa inyong sambayanan, pag nakita kayo ng kahinaan na pag-uusapan ninyo, pero once you na-focus na doon at hindi solusyon yung hanap mo, nagiging judgmental ka. Minsan napofocus doon dahil sa kahinaan mo. Kailangan mong batiin na dapat hindi na. Sabi ko sa kanya, lahat kasi tayo may kahinaan. Maaari yung kahinaan ko, kalakasan ni Brother niya. Yung kalakasan ko, kahinaan niya. Pag tinignan niya ako, mahina ako. Kasi nakikita niya sa akin, yung kalakasan niya, hindi ko may pamuhay, tulad ng pamumuhay na kailangan niya may pamuhay. So, with that, dahil iba-iba yung values natin ng pagpapalaki, kung hindi tayo mag-mimit, mga kapatid, doon sa salita ng Diyos, wala tayong gagawin na lang buong buhay natin kundi magsumbatan. Pero kailangan tayo kasing pumunta doon sa salita ng Diyos. Iyon dapat ang guide, judge, standard. Wala, para tayo magkakasundo, pag mali na isip mo, i-check mo agad sa salita ng Diyos, tama ba itong nararamdaman ko? Pag mali, stop. Paano ka mag-stop kung nakaramdam ka na hindi maganda? Manalangin ka agad. Panginoon, patawarin mo ako. Nakaramdam ako ng sama ng loob pero doon sa ginawa sa akin. Pero, come to think of it, Lord, hindi ko nga alam kung ganun nga yun. Pero nakaramdam ako ng ganun. Patawarin mo po ako. At patawarin mo rin kung yun ay sinasadya niya, patawarin mo rin po din siya. Di ba?
We have to do that kasi kung di natin yung gagawin, mga kapatid, lahat tayo may weakness. Lahat tayo may weaknesses. Lahat tayo nakagawa ng bagay na hindi maganda. Kung ang alam lang natin ay maghatol, hatulan tayo ng Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan. Kaya kailangan talaga medyo habang tumatanda tayo sa pananampalataya, lumalawak din yung ating pangunawa. Kung hindi natin kaya, manalangin tayo. Natulungan tayo ng Panginoon, lumawak yung ating pangunawa, mga kapatid. Let us be real. Talaga nangyayari ito. Meron tayong pinag-uusapan na hindi natin gusto yung nagawa niya, ginagawa niya, pero hindi dapat. Kung ikaw ay Kristiyano na, hindi na dapat. Kung ginagawa yun, dahil pag ginawa mo yun, mga kapatid, naging tagapaghatol ka. Sabi ng banal na kasulatan, tagasunod tayo ng salita ng Diyos, dito tayo tagapaghatol. Hindi pa dito tayo magiging tagapaghatol doon pa. Pagdating natin doon, magiging tagapaghatol tayo ng mga nasa sanlibutan. So, kung ibinaginan ka, kunwari Armin, ibinaginan ka ng salita, tungkol sa mensahe, hindi niya tinanggap yun, pagdating doon, ikaw ang hatol doon sa tao na yan. Kaya kung marami kang babahaginan ng salita ng message of the hour, marami kang hatulan. Kung wala, hatulan. Pero at least tagapaghatol na walang hinatulan. Purihin ng Panginoon. Pero sana, tindigan natin yun, di ba? Pag sinabing tagapaghatol tayo, kailangan mag-aaral tayo maigi ngayon. Kasi ang judge, hindi naman yung naging judge na hindi nag-aaral. Nag-aaral yun. Naging biyasa. Grabe, may teacher kami noon ni Sister Joy ng high school. Si Mr. Taminaya, di ba? Sister Joy. Grabe. Teacher namin sa Constitution. Grabe, ito pag nagtuturo yun, walang libro. Siguro sinasanay niya yung sarili niya. Kinukot niya, pag tinitignan namin doon sa libro ng Constitution, di ba may Constitution na libro? Naalala ko, kulay dilaw pa yun eh. Kayo, anong kulay na ng libro niya sa Constitution na yun? Di ba ng kulay? Saan yung dilaw eh? Tititignan ko, kunwari, article 4 yung ano niya, human rights. Titignan ko, oh, word for word. Word for word, yung tinatanggit niya. Parang nga lang robot na kung nagsasalita, pero word for word. Kasi nag-aaral ng Lord, mga kapatid. So, regardless mga kapatid kung paano tayo natututo, ang mahalaga natututo tayo. Regardless kung tayo ay mahina, ang mahalaga natututo tayo, mga kapatid. At hindi natin maiwasan yan. Kasi ganito. Alam natin nung creation, ang unang-una na nilikha ng Diyos, di ba yung Chopaniman? Yung Chopaniman, mga kapatid, ay ang composition nito ay Chopani. Ito ay hugis tao. Alam niyo kung bakit hugis tao? Sa Rejected King at Curtain Beyond Time, si Brother Branham ay humiwalay doon sa kanyang katawan. Yung kaluluwa niya. Nung humiwalay yung kanyang kaluluwa doon sa katawan niya, tumingin siya, mga kapatid, pataas, mga 20 feet, malayo sa kanya, nakakita siya ng kamukha niya. Basahin niya, nasa Curtain, sa Rejected King o kaya Curtain Beyond Time. Kamukha niya. Sabi niya, kasing body build ko, kasing gwapo, hindi na sinabing kasing gwapo ko. Kamukha ko, sabi niya. Nakatingin sa akin. Sabi niya. And tumingin ako sa baba, sabi niya, nandun yung katawan mo. Ganda mo, sana na. Napakapangalan niya talaga. Na-experience niya yung gano'n. Yung bago siya namatay, kasi binigyan talaga na siya ng kasiguraduhan. Alam niyo kung sino nakita niya, nakamukhang-kamukha niya? Yun yung Chopani. Kasi sinabi rin niya doon, sa Rejected King, that's not Chopani, sabi niya. That's where I came from, sabi niya. That's what I am now, sabi niya. Yung what I am now, yung katawan niya na nandoon sa bed. Ha? Sarap, parang gusto kong sumigaw eh. Grabe na alam mo. Kung sinabi niya yun, 20 feet above me, sabi niya. Pero yung 20 feet above me, sabi niya, mga kapatid, dinescribe niya na from there, doon din niya nakita, sinapnayag neta. Doon din niya nakita yung mga ships, yung mga na-convert niya. At doon din yung paradise. In other words, pag nandoon ka sa paradise, in your Chopani, nakikita mo
kung ano nangyayari dito sa baba. Grabe. Ito na yung I know speak on yung many clouds. Yung many clouds doon, hindi clouds talaga yun. Witnesses. Yung many clouds na witnesses doon, yun yung mga nakatingin, mga nakuna na sa atin, na nakatingin sa atin kung anong ginagawa natin, and they are, mga kapatid, cheering us na matapos natin. Amen. Hallelujah. Matapos natin ang ating paglalakbay. So from there, nakikita tayo. Hallelujah. Nakita ni Brother Branham yung katawan niya. Kasi dito nakikita natin ang isang bagay, mga kapatid, na yung dimension, pagdating mga kapatid sa theophany, bagamat parang mayroong dimensional boundary, pero pagdating sa theophany, parang hindi ito na-apektuhan ng boundary. Nakita natin. Kasi, tingnan ninyo. Grabe, sa sobrang galak ko, di ko na saan ako mag-umpisa eh. Ang theophany ay inugnay ni Brother Branham sa Matthew chapter 18 verse 9. Tandaan natin palagi yan. Sabi niya, yung mga bata, huwag niyong pigilan yung mga bata. Dahil yung mga bata, ang kanilang anghel ay palagi nakatingin sa mukha ng Ama sa langit. They're always beholding the Father's face. Sabi doon, tandaan po natin yung word na yun, ha? They're always, consistently, does not stop. In other words, it's eternal. They're always looking at the Father's face. Pero, nung si Brother Branham ay nandun sa 6, we could not see the face of Jesus. Come on. Kailangan resolve natin to. Kasi matagal ko na rin itong iniisip ka ko, bakit pagbuhay, yung theophany niya nakakakita sa mukha ng Ama doon sa langit. Pero bakit pagpatay ka, nandun ka sa 6th dimension, having that theophany, cannot see Jesus. Tama. Nasusundan po natin. So malaki katanungan ko yan, medyo kagabi ko lang nandito mga kapatid. Yung sa totoo lang, medyo kagabi lang. Kaya hindi ko ituro ito ng full-blown mga kapatid. Kasi ba't yung angel nila, alam natin yung angel na yun, niluplay ni Brother Branham yan, future pa rin ng mga bata, palagi nakatingin, doon sa mukha ng Ama, na nandun sa langit. Pero pag ikaw ay namatay, pumunta ka doon sa theophany mo, ba't hindi mo makita si Jesus? Di ba? Dapat nakikita mo kasi doon ka sa theophany mo. Di ba? So, hindi ko na alam saan ako pupunta. Nagkahalo-halo na yung takbo ng isip ko, mga kapatid. Kasi, hanggang bago ako tawagin, talagang pinag-iisipan ko pa rin ito, mga kapatid. Pero, alam natin na yung theophany na nandoon, habang buhay tayo, is a lens. Lens natin. Kung ano ang nakikita doon, nakatransmit sa atin. So, yung theophany natin is somehow, pinupul tayo na luminya kung ano ito. At alam natin, yung theophany natin is a word, body. Wala itong ibabato sa atin kundi ang salita ng Diyos. Kaya na ito, sabi ng 1 Thessalonians 5:23, ay mapipreserve katawan, espiritu, at kaluluwa. Bakit ito mapipreserve? Dahil doon sa binabato sa atin, mga kapatid, na transmit na nanggagaling doon sa theophany, ginagamit ng Diyos yun, pari pinapakita ng Diyos, ginatransmit sa amin, upang makalakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos at ang katawan na ito, at ang espiritu na ito, at ang kaluluwa na ito ay matubos. Pag ito ay natubos, mga kapatid, wala na ibang magagawa ito, kundi ito'y mayuyunite, mga kapatid, doon sa theophany, upang ito ay maging glorified man. Nasusundan po natin. Pag naging glorified man ka, meron kang katawang lupa. Ito, katawang lupa ito. Theophany, yung katawan na binasa natin kanina, katawan na nasa langit, na walang hanggan, sa kalangitan. Then meron tayong espiritu, na sabi ng ating banal na kasulatan, kung walang espiritu, ang katawan ay patay. So yung espiritu, yung nagbibigay buhay. At meron kang kaluluwa, yung kaluluwa ay yung totoong ikaw. Susundan natin, kaluluwa, totoong ikaw, espiritu, nagbibigay buhay, theophany, katawan na walang hanggan, sa kalangitan, at ang katawang lupa mo. So pag ang theophany mo ay tinanggap mo ulit, mga kapatid, at hindi yan lalapit at malibad ikaw ay maging katulad ng isang salita,
katulad ko ni Kristo, hindi lalapit sa'yo, hindi makikipag-unite sa'yo yung tsopani mo. Pero oras na nakipag-unite yung tsopani mo, magiging glorified man ka. So yung glorified man, pwede ka nang tumagos dito, gusto mo pumunta doon sa kanila, tatagos ka na lang dito. Anong basihan mo, Pastor? Ang Panginoong Kristo Jesus. Kaya titipon sila doon sa upper room, mga kapatid, takot na takot sila, kasi baka ma-persecute sila, patay na yung leader nila, si Kristo, at doon sa kanilang pagtitipon, biglang nandun sa kalagitnaan nila si Kristo, sarado lahat, saradong bintana, saradong pintuan. Paano napunta sa kalagitnaan nila si Kristo? Tumagos. Amen. Pag ikaw ay nasa glorified state na, kakain ka pa ba? Oo, naghanap pa kayo sa pagkain eh. Meron bang makakain dyan? Sabi niya. Kasi, bumalik ka sa pagiging tao, pero ang pagkakaiba, hindi ka na mamamatay. Wala ka ng kamatayan. Hindi na pwedeng saktan yung katawan mo. Tulad na ka na ng katawan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya nasabi doon sa 1 John chapter 3 verse 2 na pag nakita natin, sa pagdating ng ating Panginoon, magiging katulad natin siya dahil makikita natin kung ano siya. Kasi pag nakita natin siyang maluwalhati, nasa maluwalhati ka ito, tingnan natin natin. 1 John chapter 3 verse 2. Beloved, now we are, ano ka? Saan ka? I not yet appear what we shall be. Hindi pa natin nakikita kung ano talaga. Ito naman, sakit pa rin. But we know that when we shall appear, we shall be like Him. Amen. Who's that Him? Jesus Christ. For we shall see Him as He is. If He's in glorified body, then we are also in glorified body. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. So nawala yun. Yung glorified body, nawala yun. Nabinigay doon sa Genesis. Kasi matapos, mga kapatid, lumikha ang Diyos ng isang tsopaniman, Espiritu, kaluluwa at tsopani, nilagay yun, yung tsopaniman, sa isang katawang lupa. Tama. Genesis 1:26 yung tsopaniman, Genesis 2:7 naman yung katawang lupa. At iniit yung katawang lupa, yung kapaliman at yung katawang lupa na yun, na dati ay walang buhay, ay naging isang buhay na kaluluwa. Sabi ng ating banal na kasulatan. So dati wala itong kaluluwa. Pero nang iniit yung hininga ng buhay, ito ay naging isang buhay na kaluluwa. Mga kapatid. Sabi ni Brother Branham, yung unang tao, kapaliman, was made into the second man. Yung body of flesh. So, inilagay siya doon. Yung tsopani man, nilagay, mga kapatid, doon sa body of flesh. At nung inilagay siya doon, mga kapatid, makikita na natin yung utusan na huwag ninyong kainin ang bunga ng pagkakilala ng masama at mabuti. Genesis 2:16, pag ako nagkakamali, o 2:17. 2:17 yata. Ayan, 2:17. But of the tree, tingnan nyo, 2:7 yung nilagay sa lupa, di ba? So, kung lupa lang yun, kung ordinary person lang yun, sabi dyan, but of the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Paano kung hindi kinain? Amen. Mamatayin na. Pag hindi kinain. Sabi dyan kasi, pag kinain, mamatay. Eh kung hindi kinain, hindi mamamatay. Kung hindi siya mamamatay, pag hindi niya kinain, yun ba ay may buhay na walang hanggan? Yes. Tama. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon kako. Bakit? Kasi si GM tumatago. Ibig sabihin, intindihan. Purihin ang Panginoon. Natuwa ako, GM, ha? Oo, talaga natuwa ako. Sobrang tuwa. Grabe. Hindi mo lang alam. Yung tumango ang isang young people, talagang tuwang-tuwa kasi ibig sabihin, naintindihan na. Naintindihan na. Kapatid. Nakita ninyo, pero nung nakinig sila, mga kapatid, sa chapter 3 na yan, ng Genesis, nakinig sila, Adan at Eva, sa kasinungalingan ng serpente, sabi ni Brother Branham, yung banal na imahe ng Diyos ay humiwalay sa kanila. Ano yun? We are created in the image of God. So, at sabi ni Brother Branham, ang image ng Diyos, nung create tayo, ay tsupani. Ano yung nawala? Tsupani. Kaya nawala na dito sa lupa, yung tsupani natin. Yung binasi natin na text, nandun na. Nasaan? Nasa sangkalangitan. Na naghihintay sa atin, sakaling mamatay tayo, hindi pa nag-rapture, yung ating kaluluwa at spirito ay pupunta doon sa tsopani natin. So maghihintay yun doon hanggang rapture. Pag nag-rapture, mga kapatid, at ikaw ay patay, babangunin ng Diyos yung katawang lupa mo, katawang lupa lang yun. It sounds like creation, di ba? Parang gumawa ulit ng katawang lupa. Pero this time, binangon lang. Tapos isasalpak din yung
See? Kaya kung titignan mo, talagang tama yung tingin natin doon sa Genesis. Yung creation ng Chopani man, kasi reverse lang dito. Reverse lang dito. Purihin ng Panginoon. Kita niyo mga kapatid. Kaya nga yung Chopani natin doon na, sabi ni Brother Prana, ito inalik ka sa pamagitan ng salita. Kaya wala itong ibabato para luminya tayo. Yung transmit niya palagi, salita ng Diyos. At habang transmit niya yung salita ng Diyos sa atin, tayo naman, naggaling. Di ba sabi ni Brother Branham, galing ako dyan. Dahil galing ka doon, wala kang ibang gagawin, kundi lilinya ka. Saan ang pagkakaiba ng Banal na Espiritu Santo? Kung nagtatransmit yun para luminya tayo, ano naman ang gawain ng Espiritu Santo? Ang gawain naman ng Espiritu Santo ay tinutulungan tayo paano tayo makalinya. Napakalinaw? Malinaw? Kaya nga sabi sa John chapter 16 verse 13, when the Spirit of truth shall come, He will guide you to all truth and show you things to come. See, i-guide tayo, mga kapatid, at yun naman, parang tandem sila. Yung Chopani mo, nagtatransmit na dapat luminya ka. Ito yung hinahatak ka. Ano ko talaga yung I feed the pool eh. Yun, nakaawit natin. Hinahatak ka papunta doon, gusto niyang luminya ka, pero since wala kang kakayanan, ang tumutulong sa iyo, yung Banal na Espiritu naman. Tinuturuan ka paano ka makalinya. Amen. Doon, at paano ka makonvert. So, anong ginagawa ng Banal na Espiritu Santo, mga kapatid? Present, mga kapatid, yung Banal na Espiritu Santo, katapos internal guiding, ginagayad ka internally, mga kapatid, ino-convict lang, ini-empower ka, ina-transform na. Yun na, in real time yun, ha? In real time yun. Nangyayari. Di ba, familiar naman tayo sa real time, ano? Pag sinabi, ano na ngayon yan, eh? Palagi mo na maririnig sa ano, di ba? Real time, nangyayari yan. So, nangyayari yan, kung paano, mga kapatid, nagsasalita yung nagtatranslate yung Banal na Espiritu Santo, sa oras din na yun, nangyayari yun, natatakot na yun. So, walang gap. Ano yung lag? Di ba sa internet nila, naglalag. Dito walang lag. Talaga kung paano nag-transmit, tanggap mo, yun agad. Kaya kailangan makikinig tayo kay Amen. Kasi ang kalaban dito, yung transmission ng kaaway. Grabe naman yung transmission ng kaaway. Yung transmission ng kaaway ay para pigilin, hindi mo matanggap yung transmission ng Banal na Espiritu Santo at yung transmission ng Chopani mo. Pipigilan yan. At parehas ang gagamitin nila na highway. Mag-uunahan yan. So nasa iyo yung desisyon kung tatanggapin mo o hindi. In other words, para kang USB. Flash drive. Sino nakakalam ng flash drive? Dapat lahat ka alam nyo. Flash drive, USB. Malimit sabi natin USB, pero hindi talaga USB yun. Flash drive dapat talaga yun. Ang USB kasi isinasaksak. Pero ang flash drive, yung inakargahan. So para kang flash drive. Dito sa first 4 dimension, nilalagyan ka ng informasyon ng Diyos. Pero yung informasyon na yon ay para lang dito. So kung hindi mo matatanggap yung tama, it's either na matanggap mo yung tamang informasyon o yung corrupted na information. Pag corrupted yung informasyon na natanggap mo, na-upload, hindi naman download. Na-transfer, doon sa USB, ako corrupt yung USB mo. Tinuro kasi ni Brother Joel sa akin natin yun na mag-umpisa ko mag-computer. Yung hard drive, sa USB, sinasulatan na. Pag sobrang sulat na, minsan nasisira na. At pag nasira, kailangan i-reformat mo. Mag-open pa. Pero pag di na nag-open, bye-bye na, goodbye na. So yung USB, kung minsan, nakokorrupt, pag pwede pang buksan, pwede mo pang i-reformat, pwede mo pang magamit. Pero pag di mo na magbuksan, hindi mo na magagamit. So kailangan, ang tinatanggap nito ay yung tamang files. Pag mali yung files, natanggap itong virus, patay na, sira na yung USB mo, mga kapatid. At mali ang function niya. Pag mali ang saksak mo, baka masira din yung USB. Pag tinanggal mo nang hindi mo in-eject, pwedeng masira rin yung USB mo, mga kapatid. So, napakahalaga yung bagay na yon.
Kasi yung binabato ngayon, ay yun lang yung dapat nating malaman ngayon. Para dumating tayo doon sa pagiging redeem. Pag na-redeem na tayo, pwede na tayong makipag-ugnayan doon sa ating Chopani. So yun lang ang nakikita natin dito. At yung dapat natin gawin. Para tayo ay matransform into word, para tayo ay ma-justify, ma-sanctify, mag-baptize with the Holy Ghost. At pag nangyari yun sa atin, tayo na ay isang redeem. At pag tayo redeem na, pwede na tayo ma-unite dun sa ating Chopani, mga kapatid. Now, so yun lang ang nakikita natin. Pag tayo namatay, wala pang rapture, mapupunta tayo dun sa 6th dimension. Pagdating natin dun sa 6th dimension, transfer ulit tayo ng fire. Pero yung fire na itatransfer natin sa atin, ay para lamang makita natin kung ano ang paradise. Pero wala pa tayong kakayanan para makita kung ano yung susunod na dimension. Susundan natin. Kailangan transferan ulit tayo ng fires para makita natin yung 7th dimension. Pero hindi mangyayari yun kung hindi pa nangyayari yung rapture. Kaya hindi makita ni Brother Branham yung ano yung year ng 7-6, hindi makita. Kasi yung tanang yung informasyon, I have to do this use metaphor kasi kung di ko gagamit ng paghalit tulad, parang hirap ipaliwanag. Hindi ko may paliwanag ng ayos. So naghalit tulad ako para maunawaan ninyo ng maigi. So pagdating ng rapture, tanggap mo na yung buong files. Pag tanggap mo na yung buong files, glorified body ka na, ikita mo ng Panginoon. Susundan mo natin mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Ganon yung nangyayari na mga transmission, ganon yung nangyayari na conversion sa atin mga kapatid. Ngayon, lahat yan, nais pigilin nga ng kaaway. Kaya mag-ingat tayo sa ating pinapanood kasi sabi ni Brother Branham, ang battleground na dito sa ating isipan. Lahat ng information na ating natatanggap, isa ang ginagamit na, di ba yung tinalakay natin yung broadcasting last week, isa lang ang carrier way na ginagamit ng parehas, spirito na banal at spirito ng demonyo. Para silang sumasakay dyan. So nasa iyo na yan kung sinong tatanggapin mo. Kasi sabi ni Brother Branham, they work in whisper. Bubulungan ka. So may nakikita tayo noon na nanonood pa tayo ng TV. Konsensya. Ano ba yun? Mabuting konsensya. Pasamang konsensya. Yo, kamukha mo. Yung isa may litsuma, yung isa may pakpak na tener. Pero parang kamukha, di ba? Namumusap sa'yo, nakikinig ka. Sino mapakikinig ka dito sa dalawa? Parang naman, labas ganun. Pero di natin kamukha yung demonyo. Talagang demonyo siya. Pero, bumubulong. Sabi ni Brother Branham, bumubulong. Para ma-influensya ang plano. So kung hindi ka well-equipped sa salita ng Diyos, hindi mo alam ang gagawin mo. Maaring ang piliin mo yung paraan niya dahil ang tuldok palagi ng Diablo, okay yan. Pwede yan. Ginagawa yan ng marami. Mapag-iwanan ka kung hindi mo gagawin. Yan palagi ang tuldok niya. So mag-pressure ka. Di ba? Magpe-pressure ka. Totoo niya, magpe-pressure ka. Pero tandaan natin palagi, we are a peculiar people of God. Amen. Doon tayo kailangan bumalik palagi. Peculiar tayo. Hindi tayo, mga kapatid, kailangan sumausaw sa arabos ng sanlibutan. Pagamat talagang napapasawsaw ka rin. Kaya sabi ko, this is the way to gawin. Kung napasawsaw ka, nandyan ka, huwag mong kalimutan kung sino ka. Kasi pag nakalimutan mo kung sino ka, hindi pwede, hindi ka sasawsaw. This is word, we're living here. That's very hard. Lahat ng galaw natin, saan tayo kumikita, saan tayo nabubuhay, saan tayo sumasakay, saan? Sa Mansolo, mga kapatid, mas marami ang kampo ng demonyo kaysa mananampalataya. Kung ikaw, mga kapatid, ay nakalimutan mo kung sino ka, that you are a peculiar people of God, madadala ka dahil mape-pressure ka. Kung hindi ko gagawin to, out of place ako. Ginagawa nila lahat. They're having a good time. Ikaw hindi. Nandun ka lang. Kaya nga kung kaya nyo, kaya na tayo nagkakaroon ng family day. Para hanggat maaari, huwag na kayong umatin doon sa Christmas party ninyo. Dahil pag nandoon kayo sa Christmas party, kaya tinataguyod natin ito. Kahit mahal, sige. Markila tayo ng resort para sa atin, yung nangyayari doon, activity ng Christian.
hindi ito activity mga kapatid ng sanlibutan. Hanggat maaari, doon. Pero kung naunawaan ko kung magagawa niyo pa rin, na mapapasama pa rin. Kasi sometimes, your job will require it. I-require ng job ninyo. So, ang napakahalaga na lang dyan, Brother Leo, huwag mong kalimutan kung sino ka. At huwag mong gawin kung anong ginagawa nila. Find an excuse not to do it. Gumawa ka. Kung hindi, manindigan ka na. Kung pipilitan ka, hindi kasi pwede sa amin talaga. If you can find an excuse na hindi ka nagsisinungaling, worst comes to worst, pwede ka magsinungaling. For the glory of God. Yun yung pagsisinungaling na tama. Ang mahirap yung nagsinungaling ka para i-save mo ang sarili mo. Mali yun. Nagkakaw ka, dumating yung pulis. Nagkakaw ka ng kuryente? Hindi po. Sinungaling talaga yun. Di ba? Sinisave mo yung sarili mo, nagsinungaling ka. Pero yung sabi nila na iyayaya ka na makipag-inuwan, hindi mo, may ulcer ako. Kahit wala ka namang ulcer. Nagsinungaling ka, wala ka ulcer. Pero umiwas ka doon sa alam. Sa karoon ng sanlibutan. That's a lie that will glorify God. Kasi nagsinungaling ka, pero para sa kalulatan ng Panginoon. Medyo makikita pa rin yan ng kahinaan. Pero kung mas magawa mo, Brother Leo, na manindigan, hindi ako umiinom kasi ako anak ng Diyos. So, kaya. Pero kung di mo kaya, you're weak, pwede yun. For the glory of God pa rin yan, mga kapatid. Kasi parating tayo ng December, marami na naman yan. At sigurado ko, nandun si Brother Russell. Paano yun? Doon ibinibigay yung bonus, di ba? Ay, wala. Oh, pero dati, no? Dati na. Dati nandun siya pala. Sabi niya, Pastor, hindi ako makakatid kasi bigayan ng bonus eh. Kailangan ko matid ng Christmas party. Kaya natin nalalaman mga kapatid. Pero salamat, di pinalis ka doon. Puri ng Panginoon. Kung di kayo nalis, di ganun pa rin. Natin ka. Katapos punta ka ng fiesta. Pagdating mo si Ratchan mo. Mahal ka ng Panginoon. Biruan mo yun. Grabe, mahal na mahal ka. Mga kapatid, the Holy Spirit, sabi ko nga kanina, mga kapatid, it dwells in you and guides you eternally. It converts you, mga kapatid. It convicts you. It empowers you. Hindi ka lang, mga kapatid, ginagayan. Binibigyan ka pa ng kapangyarihan. So gamitin niyo yan. May kapangyarihan na binigay ng Diyos sa atin. At ito ay nasa pangalan ni Kristo. But you have to do it that you mean it. Sabi mga kapatid ka ng banal na kasulatan, pag sinabi mo doon sa punong kahoy, doon sa bundok na malipat ito doon sa dagat, malilipat yan. Kung hindi ka, magdududa. Yun din ang sabi ni Brother Branham, huwag ka magduda. Sabi ng banal na kasulatan, pag nagduda ka, wala ka matatanggap. So, dream small. Baka naman you will dream for the mountain agad. Don't dream for the mountain agad. Dream small muna, small muna. Panginoon, wala akong baon bukas. Kitang-kita ko wala akong baon. Panginoon, bigyan mo ako ng baon bukas. O, di ba? Pagdating ng umaga, kumatok, may kumatok. Brad, may sobra ako dito na kumita ko ng malaki-laki. Share ko sa'yo. You know, pagdating sa demonyo, tinandaan ko PHDD. Hindi PHDD. PHDD. What's P? Tandaan niya, pride. H, hatred. D, deception. Ano tayo yung T? Distraction. Yun ang gusto naman na i-inject sa'yo ng tao. Kasi yung distraction, kasama na dyan ng rebellion. Diba? When you rebel, you destroy yourself. Mga kapatid. So, nandun na lahat. Kaya, huwag natin gawing excuse yung mahirap tayo. See, many people ginagamit yung excuse. Alam ko, dinaanan ko rin kasi ito. Alam niyo ba na naging sugarol din ako? Kayong mga nagsusugal dyan, makinig mahigit. Nung naghirap naghirap kami, natuto ako magsugal. Yun ang problema yan. Bakit ganun? Kung kailan ka naghihirap, doon ka nagsusugal. Pero nangyari sa akin. Kailan kami naghirap, doon ako nagsugal. Kasi sinumpa ko ng nanay ko. Ang sumpa ng nanay ko, sa amin dalawa. Gumapang ka na parang, gumapang ka na parang ahas. Sumpa sa amin, gumapang kayo na parang ahas. Akala niyo, di tumatalab. Tumalab. Hindi ako makahanap ng trabaho. Graduate ako mga kapatid. Kami yung, doon sa klase namin na pinili, mga 20 lang kami. Binukod lang namin. Nakakuha ko ng trabaho sa rubber work nung
pagka-graduate ko. Pero after that, mga kapatid, ang tagal, hindi ako makapagtrabaho. Nasinumpa kami. Nasinumpa kami, naghirap pa kami, mga kapatid. Siguro mga between 86 to 90. Between 1986 to 90. Doon sa paghihirap na yun, doon ako nagsugal. Natuto akong magmayong. Natuto akong ilya, magpul. Nakilang ano dyan, pustahan. Kala nyo? Yung sa mesa lang? Pag pumupusta ka mga kapatid, this is the worst thing about gambling. Pag ikaw ay nagsusugal, maghihirap ka. Akala mo, hindi ka maghirap ka kasi ganito ang attitude mo. Pag ikaw ay nagsusugal, nung ako ay nagsusugal, pag nananalo ako, hindi ako humihinto. Walang humihinto, nananalo. Gusto niya, manalo pa. Suga pa yan, swapang yan. Oo, gusto mo mananalo ka pa. So hindi ka hihinto hanggang sa maubos yun. Sabi mo, saan huminto na ako? Gagawin mo yun? Sa susunod? Hindi pa rin. Nanalo na. Diba, yung piso, yung 10 piso, naging 100 na. Uy, baka magawa ko itong 200. Kaya ulit, mga kapatid. Hanggang sa maubos. Padadala. Hindi pa rin. Paulit-ulit yan. Eh, pag natalo, uutang. Uutang yan. Kung may mautangan. Kaya tignan ninyo yung mga nagsusugal, baon sa utang. Sino mga baon sa utang dito? Tuwa-tawa ka. Oh, pag baon ka sa utang, sigurado yan. 99% mga kapatid, baon sa utang. Pag sugarol ka. 99%. Mag-iwan na lang ako ng 1% na hindi siya baon sa utang. Unless, matalino ka talaga. Kaya mong kontrolin. Pero bihira yung ganun. Kasi pag natalo ka, gusto mong bumawi. Utang, bawi, talo. Utang, bawi. Hanggang sa lubog ka na sa utang. Pag sweldo, ubos, bayad, utang. Oo, alam. Hindi ako naghintay ako ng queue eh. Kumagat. Puri ng Panginoon. Kumagat, di ba? Puri ng Panginoon. So, nakita, hindi ka hinto. So either way, nananalo ka o natatalo ka, hindi ka hinto. Pag nananalo ka, gusto mo pang manalo. Pag natatalo ka, gusto mong bumawi. Hanggang sa ubos ka na, wala nang magpapautang sa'yo, doon ka lang hinto. Ang problema, pag sinisingil ka na, wala kang mababayad. Oo. Grabe yun ang ating kapatid galing. Kung makakapagtago ka, yung problema kung di ka makakapagtago. Hindi, paano nga kung di ka makapagtago? Paano kung yung nagsugarol hindi na makapagtago? Di ba? Oo, ayan. Alam mo. May kapatiran ba na nagtatago? Oo. Ako may alam ako. Kapatiran na nagtatago. Mas malalim yung intel ko sa'yo. Kaya ingat tayo mga kapatid. Huwag kayong magsugal. Akala nyo laro-laro lang yan? Tinignan ko yung ano eh. Ano pala yun? Alam mo yung slot machine? Parang ganun pala. Di ba? Pero kailangan meron kang Gcash. Mabuti wala akong Gcash. Kung may Gcash ako, baka. Di ba? Hindi ako nag-Gcash mga kapatid. Sabi nga ni Brother Joel natin, Pastor, may Gcash kayo. Kaya nung pandemya, di ba? Palawan, Pastor, wala akong alam dyan. Yung Gcash, kahit minsan di pa ako nakapag-transfer sa Gcash mga kapatid. Tinuturoan ako umaayaw. Grabe naman kayo. So, wala akong Gcash, wala akong Palawan mga kapatid. Hindi, hirap ako dyan. Kung magkakaroon man siguro ako dyan, sabihin ko, anak, ikaw mag-manage dyan. Hindi ko kaya, mga kapatid. Pero sila, meron sila. Mga ano na yan eh. Hindi ka makakabili naman sa mga online. Ako nga, hindi ako makabili. Pag magpapabili ako sa kanila, sisimangutan ako eh. Grabe mga to eh. Oo, tuwa-tuwa tao. Bili mo nga ako, nakita ko doon, pwede kong gamitin eh. Tatawa na. Bili mo nga ako ng ganito, kasi wala akong Gcash. Meron ganito sa online. Pwede kong gamitin sa pagtatrabaho. Mag-download kayo ng Gcash. Pati kayo order ang sarili ninyo. Bibigyan naman ako ng pera. Wala. Kaya gusto kong bilhin, hindi ko nabibili. Mga kapatid. So, ingat dyan mga kapatid. It's a spirit. At yung spirito na yan, bulong ng kaaway yan.
binubulong niya na gawin ninyo yung bagay ngayon dahil madaling solusyon yon para magkaroon ka ng pera. Ang masama pa nga yan, pag nanalo ka, kesa ipunin mo para ipabayad mo dun sa utang mo, dahil tuwang-tuwa ka, nanalo ka, magbublood ka pa. Oo, magblood. Nanalo ako ng 11,000, kahit tayo. Yung utang hindi ka binayaran. Di ba dapat iniipon mo yun? Iipunin mo yun para man lang mabawasan. Hindi, naging nahayang kang bayaran yung utang mo. Pag binayaran ka, wala akong pasukan. Bababaon ka yun. Don't, mga kapatid. Alam ko, grabe. Alam ko, based on experience, na yan ang paraan ng mahirap pag naghihirap. Pero, ang totoo niyan, si Kristo, hindi ka pamamayaan. Manalig ka lang, mga kapatid. Darating ang pagpapala sa iyo nang hindi mo inaasahan kung minsan. Sabi doon, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added. Added. Hindi sinabi na ang ibibigay lang yung hinihingi mo. Pati yung hindi mo hinihingi, idadagdag yan. Hanggang sa ikaw na mismo, tulad ni Moses, aayaw na. Panginoon, hindi ko na hinihingi. Badali ako minsan. Mahirap yan, pero maayaw yan. Sabi, Panginoon, hindi ko na hinihingi ito. Binibigay mo pa. Di ba? Purihin ang Panginoon, mga kapatid. So, yun yung mga transmission na nangyayari. Meron tayong 5 senses sa laman. Di ba? 5 senses natin sa laman ay ano? Sense of sight, hearing, taste, feeling, saka smelling. Mga kapatid. Yung bagay na yan, kunwari nakaamoy ka ng perfume. Pwede nang maamoy mo, yung perfume na yun ay mabango. O maamoy mo, bibigyan ka mga kapatid ng kaisipan na, uy, yan yung pabango dati ng girlfriend ko. Parang gusto kong balikan. See, kita niya. Alam ko nung naamoy ko yan, may ginagawa kong kalokohan. Oo, nakakain ka, ganun din. May kinakain ka na pagkain. Masarap, o kaya, it will remind you of something dahil you have done something na gusto mong gawin ulit na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ganun ginagamit yung 5 senses natin dito, sa panlabas. Yung spiritual, ganun din. Yung imagination mo, pwede kang mag-imagine ng isang bagay dahil nakarinig ka ng worship song. At yung worship song na yun, imagine, uy, dati nung pumupuri ako ng ganun, tuwang-tuwa yung ating spirito at ang pagpapala ng Diyos nakakagaan ang pagpasok ng biyaya sa aming buhay. O kaya, di umatin ako sa gawain, kulang ako ng pasahe. Dalawa, di ba? Yun ang ma-imagine mo. It's either pipigilan ka na sumamba o papupuntahin ka sa gawain dahil gusto mong ma-experience, marilib, mga kapatid, yung bagay na nagbibigay ng kagalakan sa iyong kaluluwa. Wisdom, mga kapatid, reasoning, ganun din. Nakarinig ka ng katuruan sa radyo, waves. At yung katuruan na yun, mga kapatid, ay binangga yung katuruan. Serpente, anong serpente? Pwede ba yung serpente makikipagniigan sa babae? O, di ba? Kalukuhan yan. Walang katotohanan yan. Ikaw naman, mga kapatid, napapalibutan ka ng gano'n ang kaisipan, nalilit ka na, hindi mo kaya ito yun. Hindi mo kaya sabihin na, hindi, totoo yan. Kasi kahit tignan nyo, mag-research kayo na yung serpente ay dahil may mga galamay. Meron siyang pelvic bone. Kahit mag-research kayo, pumunta kayo sa internet, i-research niyo na dati yung serpente ay mayroon itong pelvic bone. Ibig sabihin doon nakukna yung kanyang mga galamay at siya dati nakatayo at hindi siya gumagapang. Dahil kung totoong dati na siya gumagapang, bakit sabi ng Diyos, mula sa araw na ito, ikaw ay gagapang. Kung gumagapang na siya, ba't susumpahin pa siya ng Diyos? Nagagapang. Nakita ninyo? Pero yung wisdom, mga kapatid, yung reasoning na narinig mo, galing, mga kapatid, sa radyo, which, science, ay pwedeng questionin yung tayo mo. Eh kung hindi ka matatag doon sa tayo mo, madadala ka at ikakaya mo yung pananampalataya mo. Dahil sasabihin nyo, kalokohan yan. Sino maniniwala na yung serpente nakipagniigan doon kay Eva? Patay ka na. Kung hindi mo kaya itayo yung pananampalataya mo, mahiya ka nga, baka sa susunod na linggo, di ka na atin. Kulto yata yung inaatinan ko, brother Leo. Di na ako atin to. Di ba? Pero ito yung pinakamataas na kapahayagan. Saan lang kayo pumunta? Ito yung pinakamataas dahil yung ating tinatalakay dito, pinakita kay Brother Branham. Yun ang pagkakaiba natin. Meron tayong mensahero na nilagyan dito ng halo. Pakita ka natin, Brother Joel. Meron pa ba?
Kasi baka hindi pa nakita na may halo dito. Nakorting ka na. Yung iba, nagkiklaim lang na mensahero sila ng Diyos. Felix Manalo, claim niya. Di ba? Jesus Miracle Crusade, claim niya. Pero may batayan pa sila. Bakit meron? Nakunan ng picture si Brother Branham. Sa panahon na nilalait pa. Nilalait siya dyan, nung nakunan siya. Para lamang i-prove sa atin, mga kapatid ng Diyos, totoong mensahero ko yan. Paniwalaan dito yan. Amen. Bukod dito, mga kapatid, sa picture na ipapakita ni Brother Joel, ang isa pa ay, bakit hindi mo masabalian yung kanyang katuruan? Wala kang makitang mali. Kahit ordinaryo, kung nakikinig lang kayo may girito, kahit ikaw ay young people, tulad ni GM, pwede siya yung kanyang pananampalataya. Hindi ko mausap sa aking misis. Grabe, 17 years old, di ba? 17 years old ba yun? Ano, 17 years old, anong grade? Ay, high school naman yan. High school senior yan. Grabe kung mag-share sa misis ko. Ang tapang. Ano yung pinag-usapan nila? Tungkol sa creation? Mary. Na merong pang-apat na. Kasama si Mary. Ano daw? Si Mary, Diyos. Si Mary, tignan nyo, napalabas din si Mary ay Diyos. Pero, grabe yung confidence niya na ibahagi niya yun. Young people ka, ganun ka ka-fluent, ganun ka ka-well-versed, katapos may nakausap ka ng kaibigan mo, baka madali. Di ba? Baka makonvince. Pero kung nakikinig ka dito, alam mo si Mary ay tao. Di ba? Kasi siya mismo doon sa Magnificat, sabi niya, na pinuri niya, my Lord, my Savior, nangangailangan din siya ng tagapagligtas. Kung siya ay Diyos, bakit niya kailangan tagapagligtas? Yun ang mga ano. Sabi, si Mary, Diyos, sabi ni Mary, nangangailangan siya ng tagapagligtas, bakit masasabi siya Diyos? Siya yung tagapamagitan, sabi nila. Dahil kailangan dumaan ka muna sa kanya bago kay Jesus. Sabi ni Jesus, yung totoong tagapamagitan. 1 Timothy chapter 2 verse 5, sabi doon, siya lamang ang tagapamagitan sa Diyos at tao. Si Jesus lang. Wala nang iba. Natagdag. Yan. Can you see that? Nakikita niyo yung puti? Yan ay halo. Sa Katoliko, nilalagyan ng alambre yan dito sa ulo o kaya nabilog ito. Yung steel bar. Tapos nakatusok dito sa ulo para palabasin may halo. Ito, totoo. Totoo yan. Nag-arkila sa Douglas Studio si Dr. Best, kung naman nagkakamali. Sabi niya, habang dinuduro ko yung picture na yan, na fake healer, dami niya, kunan niyo ako ng picture. Okay, habang dinuduro yung pinicturean, ang dami. Ang dami. Pero nung dinevelop yun, sabi mo sa inyo, yung film dati, ilalagay mo yun sa chemical, tatransfer mo sa papel para sisisili na siya galing yan. Kaya ano, pakulog ka ito. Bago siya mag-practice pakulog yan. Ilalagay yan, nakatransfer mo sa papel, hindi tulad kayo, kung click mo, develop yun natin. Ang nasa papel lang tayo, digital. Kung nandiyan, lalo pa. Nung dinevelop yung lahat ng film, yan ang lumabas. Yung dinuturo siya, wala na, lampo lahat. Bilang pala ng Diyos. Para gusto lang ipakita ng Diyos, mga kapatid. Ito ang aking totoo na mensahero. Siya lamang, mga kapatid, ang makikita natin na nagkiklaim na binindicate ng Diyos. May ebidensya. Felix Manalo, wala. Scripture lang. Siya may scripture, may ebidensya. Revelation 10:7 siya. At Malakay chapter 4, verse 5 and 6. Ang scripture para sa ating mensahero. Revelation 10:7, Malakay chapter 4, 5 and 6. Mga kapatid. Later on, tingnan silipin natin yan. So yan si Brother Branham, mga kapatid. At lahat ng tinanggap natin sa kanya, mga kapatid, ay pinahayag ng Diyos sa kanya. Hindi po niya inaral. So yung mga mensahero na iba na nagsasabi, tulad din na Iglesia ni Cristo, Felix Manalo, Eduardo Manalo, Ireneo Manalo, mga kapatid, nag-aaral sila. At yun ang ipinapakain. Si Brother Branham, oo, nag-aaral din, mga kapatid. Pero pagdating sa kapahayagan, galing sa Diyos. Ipapakita ng Diyos sa kanya, yun ang ipapangaral niya. Pag siya ay nagpapagaling, mga kapatid, hanggat hindi niya nakita na pinagaling siya ng Diyos, hindi niya masabi. There was a time, mga kapatid, tinawag siya para ipanalangin ng isang, hindi ko alam kung bata yun. Basta may siya papagaling. Ganito.
Bago dumating yung humihingi ng panalangin para ipanalangin yung kanyang kakilala, kamag-anak o kapamilya, nagkaroon ng vision si Brother Branham na gumaling. Ay siyempre, wala siya gagawin kundi pupunta para ipanalangin. Ang problema, nung pinanalangin Brad, di gumaling. Sabi niya, sigurado ko nakita ko yung vision Hindi pwedeng hindi. Nakita ko So, na-recall niya yung vision. May na-recall siya, may kulang doon sa picture ng nanalangin niya. Tinignan niya, wala. May certain dress yung lalaki. Ano mo rin yan. So, hindi niya makita. Pero nung dumating, kapatid, yun, at tumayo, umupo doon sa lugar na dapat kinaroroonan niya, sabi niya, ito na yung panahon para panalangin ko. Pagkapanalangin niya, tumanin. Kasi pinakita. Ganun mga kapatid, kaya pag sinabi ni Brother Branham na, thus said the Lord, mangyayari. Pero kailangan, gawin niya yun sa paraan na pinakita ng Diyos sa kanya. Puri ng Panginoon. Ganyan ang mensahero natin. Gusto ko kayong kumbinsihin. Gusto ko ipagmalagi sa inyong mensahero natin. Dahil sabi ng ating banal na kasulatan, you will get prophet's reward if you will honor the prophet. Mga kapatid. So, kailangan magkaroon din kayo ng idea. Sino itong ating mensahero? Diyan galing ang mga bagay na napapakinggan ninyo. Ang ginagawa lang namin ay dinidiinan namin. Dinidiinan namin, kumukuha kami ng mga typology, mga kapatid, para mas lalong madiinan. Tulad dito, yung nakita niya na 20 feet, grabe, tagusan pala, tagusan. Pero itong gusto ko makita ninyo, hindi yung chopa niyang bumaba. Tandaan natin, the angels are always beholding the Father's face. Hindi sila pwedeng umalis doon. Yun ang rightful place nila. To behold the Father's face, and that is in the 7th dimension. Hindi sila pwedeng bumaba doon sa 6th dimension. Pero bakit nandun ang Japan natin? Di ba? Dito papasok yung sinasabi ni Brother Branham na nag-overlap. Nagkakapatong-patong lang yung dimension. We just have to be in tune to that dimension. To be there in that dimension. So pag nandoon din sa 6th dimension, kasi it's not dimensionally bound, yung Chopani. See, dimensionally, I will use this word pero hindi ginamit ni Brother Branham para lang maintindihan ninyo. Dimensionally, all present, yung Chopani. Pero hindi siya all present. Doon lang sa dimension. Doon lang sa dimension. Pwede niya itong, tulad ng ginawa mga kapatid. Kaya nga, pwede mo siyang makita sa lahat ng dimension. Pero ang rightful anchor niya doon sa 7th dimension. So kung gusto mo na mapunta doon sa Chopani mo, you have to go where it is. Hindi siya ang bababasin. Hindi siya. Yung 20 feet, sabi doon, na nakita ko 20 feet above me, kung itutuloy niyang pagbabasa, nasan si Brother Branham? Nasa paradise. So from paradise, nakikita niya yung kanyang katawan. Nakikita niya sila. Hindi bumaba yung Chopani sa paradise. Hindi bumaba yung Chopani sa 4th dimension. Sa physical world. Nakita niyo, siya yung umangay. Siya yung umangay. Nasumpukan niya ang sarili niya, he is above the bed. At 20 feet above niya, mga kapatid, yung Chopani niya. Nakita niya, sabi niya, kamukha niya. Kamukha niya. Kasize niya, mga kapatid. So, anong ginawa lang niya? He stepped in, mga kapatid, doon sa Chopani niya, at nandun na siya sa 6th dimension. So, pag namatay ka, ganun din. Pagpikit mo ng mata mo dito, pagbukas mo, nandun na. Hallelujah! Akala mo, mapipikit ka, matutulog ka na napakatagal. Kailan tayo magbubukas yung aking mata para pagbukas ang aking mata? Nandun na ako sa 6th dimension, di po. Parang pumikit ka lang, pagbukas ng mata mo, nandun ka na. Oh, hallelujah! Sabi ni Brother Branham, hallelujah! Ayaw niyo yun? Dito hindi. Sa ibang pananampalataya, matutulog ka daw eh. Tulog ka daw eh. Di ba? Kasi yun ang sinaginamit naman eh, tulog. So hindi ka gising, inactive ka, tulog ka. Magigising ka na lang, uy! Glorified body na ako. Nandito na ako. Saka sa kanila, wala silang, yun ang tatalakayin natin sa susunod, wala silang intermediate state. Wala silang 6th dimension. Wala silang 5th dimension. Lahat ay magigising doon na lang sa 7th dimension. Glorified body na sila. Hindi tayo ganon. Yun ang napakaganda dahil experience si Brother Branham.
nung experience niya, naging matatag yung katuruan niya patungkol sa Diyokan. Salamat sa Panginoon. Nandito tayo. Kung wala tayo sa pananampalatayang ito, ano kayong pinapaniwalaan natin? Di ba? Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Tayo tumayo lahat at tayo manalangin. Next meeting, pwede na tayong pumunta doon sa intermediate state, mga kapatid. Then, punta na tayo siguro sa... Bakit tayo? Kailan ba? Di ba sabi mo ito balik? Di ba tinanong kita last week? Brad, ako, sa 16, next week pa ka mo. Anyway, so yun na, anong araw? Hindi, anong araw? Kitchen. 16 talaga. O, tandaan mo na. Pwede kang mag-extend ng konti ng tanong. Pagpitin mo, okay lang. Ligo mo lang. Tapos, preaching na agad. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, ninyo po namin ang aming mga ulo bilang pagbibigay pamitagan sa iyo, Lord God. Pagpapasalamat sa bagay na pinapuunawa mo sa amin, Lord God. Salamat o Diyos sa kabutihan mo sa aming lahat, Panginoon. Salamat dahil kanina, nung tumango po si GM, ako po'y nagalak dahil young people pa lang siya. Pero meron na pong naitatanim sa kanyang puso, Panginoon. Dalangin ko, nanawa patuloy mo po siya na alagaan, gabayan, alalayan, Panginoon. Hanggang dumating, Panginoon, yung panahon na kaya niya na ipagtanggol ang kanyang pananampalataya. Huwag mo siyang hayaan, Panginoon, mabigo sa anumang paraan, Lord God. Ganon din po sa iba pa, mga kapatiran na young people. Lord God, nawa umabot din sila doon sa kalalagayan na ganon, na naunawaan nilang maigi yung kanilang pinapakinggan. What is important is maging tulad kay Armin. Si Armin naglilista, nagsusulat habang nagkakaroon ng preaching para meron siyang mabalikan, meron siyang mapag-aralan, meron siyang mapatunayan kung totoo yung kanyang napakinggan o hindi. I'll encourage you. I'm encouraging you, brothers and sisters. Hindi lang mga young people, kahit mga old ones, young ones, gawin din nyo yan. Habang nagkakaroon ng preaching, kayo maglista, kung hindi nyo ma-verify sa online, hindi nyo kaya na makita doon sa table, yung bagong ano ngayon, installer ng Voice of God, pwede pa rin naman kayo magtanong sa mga diakono sa akin kung gusto nyong maklarify doon sa mga bagay na nais nyong maunawaan. So, huwag kayong hihinto dahil ito ay panahon na. Sabi ni Brother Branham dito sa fourth dimension, nandito ang greatest battle ever fought. Kung hindi ka matibay dito, hindi ka bautismado ng Espiritu Santo, tiyak madadaya ka ng kaaway. Kaya kailangan bawat mananampalataya, darating siya sa kapunuan talaga. Darating siya sa bautismo ng Espiritu Santo upang yung apoy ng Espiritu na nasa kanya, madaya man siya, maihipan man siya ng hangin, ng prinsipe ng hangin, hindi mawawala yung baga. Dahil pag may baga, pwede pa rin yan magiging apoy. Yan ang nangyayari kapag ikaw ay bautismado na ng Espiritu Santo. Wala nang kakayanan ang prinsipe ng hangin na patayin yung apoy na nasa iyo. Ang apoy ng pananampalataya ay palaging buhay. Amen. Mapatay man ang apoy, mag-aapoy ulit to. Pag dinaanan ito ng ihip ng hangin ng Espiritu, mabubuhay ulit to at itataboy lahat ng mga bagay na galing sa dyablo. Kaya magpasalamat tayo dinala sa pananampalatayang ito, magpasalamat tayo sa Diyos, sa kabutihan niya, na binigyan tayo ng mensahero na sinaysay sa atin ang kalooban ng Diyos at kung ano ang mga bagay na darating. Salamat o Panginoon. Salamat sa aming mensahero. Salamat sa mga kapatiran na patuloy na nakikinig sa iyong salita. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, nilalagay ka namin sa pinakamataas na lugar. Maramdaman mo nawa na lahat na narito, Panginoon, ay ikaw ang tinatanghal na Diyos. Bigkisin mo kami sa isang espiritu ng pag-ibig, turuan mo kami na magmahal. Kung hindi po kami marunong magmahal, Panginoon, ng totoo, hindi lamang hanggang dito sa aming katawang lupa, hindi lamang dahil sa nasa ng aming katawang lupa. Lord God, bigyan mo kami ng agapaw lang, Lord God. Yung
pag-ibig na katulad ng pag-ibig mo, Diyos. Isang pag-ibig na walang kondisyon, ano man ang kalalagayan, nananatiling po kaming nagmamahal. Yun po ang kailangan namin, at kung sa mga panahon na kami po'y sumablay, Panginoon, sa mga panahon na nawawala po kami sa hulog, ibalik mo po kami, Panginoon. Ayaw po namin maiwan. Gusto po namin makasama pagdating mo. Tulungan mo kami, dahil mahina po kami. Kung kami lamang po magtataguyod ng aming mga sarili, nakikita mo naman, Panginoon, sa bawat pagkakataon. Mali ang takbo ng aming isip, mali ang lumalabas sa aming mga bibig, mali, Panginoon, ang aming mga desisyon. Kaya sa bawat tuwina, tulungan mo kami. Yes, Lord. Ganapin mo ang sinabi mo na ikaw ay magiging parakleto namin. Ikaw ay palaging nasa amin upang anuman ang aming gagawin, anuman ang aming isipin, anuman ang aming madaramdam, anuman ang aming bibigasin sa aming mga labi, pawang kalooban mo po lamang. Amen. Ay bumabati sa bawat pagkakamali. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, ito pong aming sama dalangin, at lahat ng mga banal ay magsabi na Amen at Amen. Palakpakan po natin natin Panginoon. Hallelujah! At tinatawagan ko na po si Brother Kel para isa lang natin gawa. Purihin ang Panginoon. Agent acknowledged. Salamat po sa Panginoon. Ipalay po ang ating bagong pastor. Salamat po. Buti na nagawa yung mga patigang kahit bawat mga nanay. Ang itiba mo ng bagong awitin na pure heart. Dapat iwan tayo sa Panginoon.
fell, but you alone still reign. A heart that beats with mercy, that brings me joy, oh Lord. Sing the aroma rising of worship to your throne. Sing the aroma rising, sing the aroma rising, sing the aroma rising of worship to your Ibadah kayo sa manalangin sa paggawa gabi na yun. Praise. Tayo po lahat ay umuko at manalangin. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na ito, Lord. Salamat, Panginoon, sa mensahe na ipinarating mo sa amin. O Lord, napaka-buti mo, Panginoon. Salamat sa kapahayagan na ibinigay mo sa aming mahal na pastor. Lord, katulad na sinabi kanina, Panginoon, ang Diyo pa nila ang nagbabato sa amin, Panginoon. O Lord, tinitingnan niya kung ano ang ginagawa namin sa binabato niya sa amin. O Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Ano mga Panginoon, kami ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami ay nagkukulang sa iyo, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga bagay na salita namin, naiisip namin, nagagawa namin, na hindi ayon sa iyong kalooban. Lord, batid mo ang nasa ng aming puso. Nais naming makauwi dyan sa piling mo. Lord, bagaman dumadaan kami, Panginoon, sa mga pagsubok. Lord, pinakikita mo lamang na mahal mo kami. Sinasabi mo sa kaaway, kaya ang aking sinisintangan na ano man ang gawin mo dyan, hindi ako itatakwil niyan. Hindi ako ipagpapalit niyan sa kung ano mang bagay. O Lord, salamat sa paalala mo lagi sa amin. Lord, napakabuti mo, Panginoon. Lagi mo kami pinaalalahan. Lord, salamat, Panginoon, sa pagising namin sa umaga na kami may hininga pa ng buhay. Katulad niya ng sinabi ng aming mahal na pastor noong nakaraan. Nagtanong siya na kung sino ang nananalangin tuwing umaga. Nawa magawa naming lahat na manalangin bago matulog at pag-iising ng Panginoon. At sa bawat bagay, Panginoon, namin ginagawa, maging sa pag-inom lang ng tubig, kung anumang bagay na pumapasok sa amin, bibig, dapat ipagpasalamat namin ito sa iyo, Panginoon. Oh Lord, kung nakikita lamang namin lahat ang kabutihan mo. Sabi nga ni Pablo, kung nakikita lang ninyo ang kaluwalhatiang naghihintay sa inyo, sasabihin nyo na kulang pa ang mga bagay na ito. Oh, hallelujah! Ipakita mo sa aming lahat, Panginoon. Pagtagpo-tagpuin mo ang aming mga pananampalataya. Nang sa gayong, Panginoon, makauwi na kami sa piling mo. Oh Lord, napakabuti mo, Panginoon. Walang pagsidla ng galak ang aming mga puso, Panginoon, sa kapayahagan na narinig namin ngayon. Oh, hallelujah! Nilikha mo kami, Panginoon, sa iyong wangis. Amen. Nawa mailangan namin kung kano kami nilikha, yun nawa ang kailangan namin, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Binigyan mo kami ng mensahero na ang salita na sinabi, "Thus it the Lord." Hindi siya magsasalita ng ganung, Panginoon, kung hindi mo siya kinakausap, Panginoon, ng mukhaan, Panginoon, ng kayo nilang, Panginoon, nag-uusap. Oh Lord, napakabuti mo. Napakarami ng pananampalataya sa mundong ito. Subalit dito mo kami dinala, Panginoon. Marami ang
karapat dapat, Panginoon. Tama. Subalit kami, Panginoon, nagaling sa hindi mabuti, Panginoon. Hallelujah. Nagaling sa kasuklap-suklap na bagay. Oh, hallelujah. Oh Lord, salamat. Wala kami paglagyan, hindi mabot ng aming isipan. Hindi mabigkas ng aming mga bibigang kabutihan mo, Panginoon. Nawa magkaroon kaming lahat ng agapaw love, Panginoon. Yes, Ang Lord. pag-ibig mo, Diyos, Panginoon. Hindi lamang sa pag-ibig sa kung ano yung ginawang mabuti sa amin, kundi, Panginoon, kung paano mo kami inibig. Lord, dalangin din namin, Panginoon, na nawa parati mong i-bless, parati mong ingatan ang mga ginamit mo, Panginoon, sa araw na ito. Ang aming music ministry, ang aming MC, ang aming song leader, ang aming teacher na patuloy na nagpapagal, nagpupuyat, at batid namin, Panginoon, na hindi basta-basta ang paghahanda, Panginoon, lalo pa sa isang pagtuturo. O Lord, napakabuti mo, Panginoon. Ganon din, Panginoon, dalangin din namin na patuloy mo ingatan ang aming mahal na pastor. Patuloy mo ibigay ang kanyang kalakasan, kanyang hiningi ng buhay. Patuloy mo siyang bigyan ng kapayagan. At salamat, Panginoon, hindi niya kinukumpormis, Panginoon. Ingatan mo rin ang kanyang sambahayan, Panginoon. Ganoon din, Panginoon, 10 ng aming mga kapatiran at ng kanilang mga sambahayan. Ingatan mo silang lahat, Panginoon. Lord, nawa, ingatan mo rin kami sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Kung paano mo kami ingatan, dinala ng ligtas, ganun mo rin kami ingatan sa aming pansamantalang pag-uwi, sa aming pansamantalang tirahan, sapagkat ang tahanan namin, Panginoon, ay dyan sa piling mo. O, lagi ko sinasabi sa aking mga anak, ang lalakaran natin itong ginto. Walang makakapasok na magnanakaw. Oh, hallelujah. Walang makakapasok na sinungaling. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Kung i-imaginin lamang namin, Panginoon, ang naghihintay sa amin, napakabuti mo, Panginoon. Kapag namin, Panginoon. Hallelujah. Mapasayo po, Panginoon, ang walang hanggang papuri sa bukod tangi at mga pangyarihang pangalan namin, Panginoon Kristo Jesus. Ito po ang aming samo at dalangin. Lahat ng banal, sabi na, Amen and Amen. Praise the Lord.